Naibalik na ang supply ng kuryente sa lahat ng mga naapektuhan ng blackout sa Luzon kahapon. Ayon sa Department of Energy, natukoy na kung saan nagsimula ang problema pero hindi pa alam kung anong sanhi nito. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Malaking perwisyo ang dinulot ng blackout sa malaking bahagi ng Luzon kahapon na nagsimula ng alauna sa ilang lugar. Natigil ang operasyon ng maraming negosyo. Walang masyadong nahikayat na customer sa mga kainan. Sa tindahang ito naman natutunaw ang mga panindang ice cream. Kanya-kanya naman ang mga tao sa pagpapalamig. Naapektuhan din ang mga ospital gaya na lang sa Laguna na hindi kinaya ng mga generator ang demand sa kuryente. Pero bago maghating gabi kagabi, naibalik na raw ang supply ng kuryente sa lahat ng lugar na naapektuhan ng brownout, ayon sa Department of Energy. Base yan sa report ng National Grid Corporation of the Philippines. Pero may ilan pa ring nakaranas ng brownout kanina na ayon sa DOE, localized lang o dulot ng mga problemang sa partikular na lugar lang nangyayari. Base sa investigasyon ng NGCP, nagsimula ang malawakang brownout nang mag-trip ang Binyan-Calaca power line sa pagitan ng Laguna at Quezon. If one generation facility trip, no, and then hindi siya nakabalik agad, merong nag-i-effect yan sa line. Pag hindi siya nakabalik, yung nagre-reclose or sumusunod, nagkakaskade. So, split second lang yan. Pero wala naman daw nakitang NGCP na problema sa linya matapos nila itong inspeksyonin. Kasunod ng pag-trip ng Binyan-Calaca power line, 6 na power sources sa Luzon ang bumagsak din. Inaalam pa ng NGCP kung bakit sunod-sunod na nag-shutdown ng mga planta. Meron tayong tinatawag na mga special protection system, no? Na dapat kung merong mag-trip or merong masirang isang planta or isang linya, dapat bubukas yan or ma-isolate siya na ang lahat ng ibang nakakonekta sa grid ay hindi maapektuhan. We don't know if it's related. It could be isolated. Nakisama lang siya sa iba. Pero it could completely be unrelated. And that is one of the many questions we have to answer. Bakit siya sumabay? Nangangamba naman ng ilan na baka maapektuhan nito ang eleksyon sa Lunes. Pero sabi ni Pangulong Noynoy Aquino, tiniyak ng Department of Energy na hindi ito mangyayari. Merong something to do with certain switches na didn't kick in when they should have kicked in. Pero dahil nga doon sa lalong pag-inventaryo ginawa na, lalo sila tumaas ang confidence na yung availability of electricity nationwide will be there for election day. Naghanda naman daw ang COMELEC ng mahigit 900 generator at mga extra PCOS batteries sa iba't ibang bahagi ng bansa. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.